So ito na mga kabatid, nako, itong si Marcoleta talaga mga kababayan. Sa tingin ko lang sa personal kong opinion, parang nababaliw na yata itong hinayupak na ito mga kabatid. No, biruin nyo mga kababayan, inuutusan niya ngayon na para bang utusan niya itong si Ombudsman Remulla mga kabatid. No, inuutusan niya ni Marcoleta si Remulla na mag-public apology di umano dahil sinang-ayunan nito yung benda law, no, na sinabi ni Erwin Tulfo doon sa Blue Ribbon Committee hearing. 'Di ba? Itong si Marcoleta mga kababayan, no, sa tingin ko may inggit din to kay Remulla. Dahil nga mga kabatid, parehas silang abogado eh. So siguro, no, ayaw niya talaga mga kababayan na nasasapawan siya, at ngayon para bang ini-emphasize niya mga kabatid sa mga Pilipino na mas mataas siya kumpara kay Remulla. Kasi nga mga kababayan, kung nire-respeto pa ni Marcoleta mga kabatid itong si Remulla, no, hindi niya dapat utos-utusan ito or pangunahan mga kabatid sa mga dapat gawin ni Ombudsman Remulla. Ginagamit niya ang issue ng benda law mga kababayan ni Erwin Tulfo, no, para ipakita sa taong bayan na under niya mga kabatid itong si Ombudsman Remulla. Na kung tutuusin mga kababayan, kung usaping benda law lamang ang ating pag-uusapan, itong si Marcoleta mga kabatid, literal po na nagbenda law doon sa kanyang sose. Dahil mas pinakinggan niya mga kababayan yung kanyang mga campaign donor kumpara mga kabatid sa sundin yung sinasabi ng batas patungkol dyan sa kanilang sose. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube, no, sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, eto, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaction. May birada si Senator Rodante Marcoleta laban kay Ombudsman Boying Remulla. Ang giit ng senador, bakit daw sumasang-ayon ang ombudsman sa pahayag na benda law, gayong makalilito ito sa pangunawa ng publiko sa batas? Well, ako mga kabatid, naiintindihan ko naman kung bakit tumango na lang si Ombudsman Remulla noong sabihin ni Erwin Tulfo na you have to bend the law sometimes, no, para mapakinggan mo ang taong bayan. 'Di ba? Syempre mga kababayan, noong time na 'yon, mataas po ang emosyon ni Erwin Tulfo. Ayun mga kabatid, so for siguro pagiging professional lang, no, ni Ombudsman Remulla, no, tumango na lang siya. 'Di ba? Pero it doesn't mean mga kababayan, no, dahil abogado to si Remulla it doesn't mean mga kabatid, no, na dapat pangatawanan yung benda law na sinasabi ni Erwin Tulfo, dahil alam niya ni Remulla mga kababayan na mas nakakataas talaga, no, ang batas kumpara sa taong bayan. Dahil kung hindi mo susundin ang batas mga kabatid, hindi po ma-organize or hindi po magiging organisado ang isang bansa. 'Di ba? Pero dahil sa naiintindihan ni Ombudsman Remulla yung tawag ito, yung emosyon ni Tulfo that time, no, kaya tumango lang siya. Pero ako mga kabatid in my common sense mga kababayan in my common sense po, no, alam ko mga kabatid, no, na hindi literal, no, na agree itong si Ombudsman Remulla doon sa sinasabing bend the law. However mga kababayan, no, itong si Marcoleta mga kabatid, galit na galit siya sa isyong yun, no, na tumango si Ombudsman Remulla sa bend the law ni Erwin Tulfo. Pero mga kababayan, literal na nagbend the law itong si Marcoleta doon sa kanyang sose. 'Di ba? Dahil ang sabi ng batas mga kabatid, dapat ideklara mo kung sino yung mga campaign sponsor mo or yung mga campaign donor mo. Pero anong ginawa niya? Mga kababayan, nagbend the law siya mga kabatid, no? Dahil nakiusap itong kanyang mga campaign donor na wag na lang silang pangalanan. Tapos ngayon, no, sa napakaliit na bagay na yun mga kababayan, na kung saan pwede namang ipaliwanag sana ni Ombudsman Remulla yun later on, no, kung bakit nag-agree siya doon kay Erwin Tulfo, ginagawang issue ngayon ito ni Marcoleta mga kababayan. No? Pulpul talaga na klaseng senador mga kabatid itong si Marcoleta. Gusto lang niyang gumawa ng issue at gusto lang niyang ipakita mga kababayan sa taong bayan na mas nakakataas siya,
no, dito kay Ombudsman Remulla, which is I doubt, mga kabatid, no, kung papayag si Ombudsman Remulla sa ganyang utos ni Marcoleta. Unang-una, mga kababayan, no, hindi po sila parehong senador, no. Ang ombudsman ay separate po 'yan, mga kabatid. No, separate po 'yan sa ating legislative. Kumbaga, mga kapatid, independent yan sila na sangay ng ating gobyerno. No? At hindi po sila pwedeng manduan ng kahit sino. Tuloy. Para sa iba pang detalye, live mula sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, ano nga bang nangyari sa hearing kanina? Hi, Cha. Iginiit nga ni Senator Rodante Marcoleta na dapat magpaliwanag si Ombudsman Boying Remulla sa nauna niyang pahayag kung saan sumang-ayon siya na pwedeng baliin ang batas o bend the law. Si Senator Marcoleta kasi ang unang tumayo sa plenaryo kanina para sa deliberasyon ng pambansang budget, partikular ang hinihinging mahigit 6 billion pesos ng Office of the Ombudsman. Kinwestiyon ni Marcoleta ang naunang pag-ayon ni Remulla na pwedeng baliin ang batas nang sabihin ito ni Senator Erwin Tulfo sa isang pagdinig ng Senado. Pagilinaw naman dyan ni Senator Win Gatchalian, figure of speech lang daw ito. Siniguro na rin daw ni Ombudsman Remulla na ang sinusunod niyang prinsipyo ay ang mahigpit na pagsunod sa batas. Well, mga kapatid, figure of speech lamang yun. Ako naniniwala ako, mga kababayan, na figure of speech lamang yun. Dala lang yun ng emosyon, mga kapatid, no, ni Erwin Tulfo. 'Di ba? Itong si Erwin Tulfo, mga kababayan, I know, no, na hindi din niya kayang gawin 'yan, no, na i-bend mo yung batas. 'Di ba? Dahil tayong lahat, mga kapatid, no, ay dapat sumasaludo sa batas. Hindi natin dapat nilalabag ang batas, kasi when you say you bend the law, mga kababayan, ibig sabihin nun, minsan labagin mo yung batas, no, para marinig ka ng taong bayan. 'Di ba? Ganon yun eh. Oh, pag sinabi mong bend the law, yun talagang exact meaning nun. Labagin mo yung batas, which is yan yung ginawa ni Marcoleta, mga kababayan, doon sa kanyang sose. Nilabag niya ang batas, mga kabatid, at pinakinggan niya yung kanyang mga campaign donor. No? Kung ako siguro, no, kay tawag dito kay Ombudsman Remulla, tapos magaganyan si Marcoleta sa harap ko diyan sa loob ng Senado, sasagutin ko talaga siya. Sasabihin ko, sa ating dalawa ba, Senator Marcoleta, sino sa tingin mo ang literal na nagbend the law? Oh, siguro, mga kapatid, no, mapapahiya talaga itong si Marcoleta. 'Di ba? Pwedeng i-cite, kung totoosin lang, kung hindi lang professional mag-isip itong si Ombudsman Remulla, pwede niyang i-cite, mga kababayan, as example yung ginawa ni Marcoleta sa kanyang sose. Dahil literal, mga kabatid, na nag-bend the law si Marcoleta doon. Pero tingnan niyo, mga kababayan, no, wala po tayong narinig na balita na sumagot ng pabalang itong si Ombudsman Remulla dito kay Marcoleta. Ibig sabihin, mga kabatid, nananatiling professional, no, sa kanyang bawat galaw itong si Ombudsman Remulla. 'Di ba? Kasi kung naiba-ibang tao lang to, kung ako lang siguro sa katayuan ni Remulla, nako, talagang masasapul sa akin, mga kababayan, itong si Marcoleta. Na literal talaga, no, na nag-bend the law si Marcoleta. Tuloy. Ito rin daw ang kanyang susunding prinsipyo bilang ombudsman ng bansa. Pero giniit ni Marcoleta, dapat magpaliwanag o kaya'y maglabas pa rin ng public apology si Remulla dahil baka malito ang tao at isipin na pwedeng mag-bend the law. Oh, 'di ba? Bakit mo pinapangunahan si Remulla? Oh, bakit mo siya pinapangunahan? Sino ka ba? Oh. Ombudsman siya, senador ka. Isa kang baguhang senador na bida-bida. Oh, bakit kailangan mo siyang pangunahan? Bakit kailangan mo siyang utusan? Oh, 'di ba? And kung ang concern mo na baka ma-misinterpret ito ng taong bayan, oh, siguro kung mga DDS, mami-misinterpret 'yan dahil wala silang mga ganito eh. No? Wala silang mga utak, mga kapatid. Pero kung intelihenteng tao ka, intelihenteng ordinaryong Pilipino ka, no? Literal na maiintindihan mo 'yun in your common sense. 'Di ba? Ako nga naintindihan ko eh, no? Na 'yun ay isang figure of speech lamang,
no? At hindi mo pwede talagang labagin ang batas. 'Di ba? Dahil meron itong kaakibat na consequence kapag ginawa mo. Oh. Kung intelihenteng tao ka, maiintindihan mo na dala lang ng emosyon yung pagkasabi no ni Erwin Tulfo. Pero ganun pa man, mali talaga, no? Na sabihin mo yung bend the law. 'Di ba? Mali talaga 'yon. Pero syempre mga kabatid, when gaya ng sabi nga ni Attorney Libayan, when emotions are high, no, the intelligence is low. 'Di ba? Dahil yung kuan mo na yung nasusunod no? Yung bugso ng damdamin mo no, hindi ka na nakakapag-isip ng tama. 'Di ba? Kaya nasabi ni Erwin Tulfo 'yon. Pero mga kabatid, hindi dapat nililiteral pag-intindi yung bagay na 'yon. Oh, kung intelihenteng tao ka, no, yung assessment mo doon, dala lang yun ng bugso ng damdamin. Pero si Marcoleta, ginagawa niyang issue mga kabatid. No? Ginagawa niyang issue yung bagay na yun. Para lang mga kababayan, no, matanggal sa pwesto itong si Ombudsman Remulla. No? Kaya niya pinagdidiinan yung bendalo na yan kasi yan yung gusto niyang gamitin mga kabatid na violation ni Remulla, no, at gawing rason kung bakit dapat tanggalin bilang ombudsman si Ombudsman Remulla. Malaking tinik kasi, no, sa kanyang mga kagrupo diyan sa Duterte Group itong si Ombudsman Remulla. Dahil hawak sa kamay ni Remulla itong impeachment ni Sara. 'Di ba mga kababayan? So ngayon, ginagawa nila ng butas, o hinahanapan niya ng butas, itong si Ombudsman Remulla. Hindi naman talaga issue tong bendalo na ito. Kanya nga lang si Marcoleta, mga kababayan, no? Ini-exercise niya yung kanyang power. At sinusubukan niya, mga kabatid, na i-under, no, sa kanyang kapangyarihan itong si Ombudsman Remulla. Yan po ang pagkakaintindi ko mga kababayan dito sa ginagawa ni Marcoleta. Minamaximize niya yung kanyang pagiging senador pero nakalimutan niya mga kabatid, no, na hindi po parte ng legislative branch ng ating government ang ombudsman, no. Yan po sila ay ibang branch po yan ng ating gobyerno. Independent branch po yan mga kapatid ng ating gobyerno. At hindi dapat yan dinidiktahan ng kung sino-sinong nagmamagaling dyan na senador. Diba? Ganon lang po yun. Tuloy. Hirap din daw kasing sinasabi ngayon ni Remulla na wala siyang intensyong baliin ang batas pero taliwas ito sa kanyang mga aksyon. Tulad na lamang daw ng pagbibigay ng Witness Protection Program kung saan pinipilit daw ni Remulla na dapat maibalik muna ang mga kinulimbat umanong pera o restitution na malinaw daw na wala sa batas. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Marcoleta. Publicly, he declares that he upholds the law to the fullest. Pero in reality, it is not being done. How can you put a requirement which is not in the law? Yun po yung aking ikinatatakot. Puro law, no? Puro law, no? Yung pinagsasabi ni Marcoleta dito. Pero kamusta naman yung sose mo? Senator, 'di ba? You bend the law literally. Oh, puro ka batas. Pero ikaw mismo, number 1 kang violator ng batas. 'Di ba? Alam mo na yung batas pagkatapos ng eleksyon. Pero ano ginawa mo? Oh, ayaw mong pangalanan yung mga campaign donor mo. Bakit? Meron bang mabibigat na pangalan na nasa likod mo? Di ba mga kapatid? Oh, anong rason? Abogado ka. Oh, pwede mo naman sanang i-explain sa mga campaign donor mo na, oy, pasensya na kayo hindi ko pwedeng gawin yan. Lalo na't abogado ako. 'Di ba? Requirements kasi yan ng batas no? Na pagkatapos ng eleksyon, dapat ideklara ko kung sino yung mga campaign donors ko. 'Di ba? Puro ka batas, wala yan sa batas. Pero ikaw, Marcoleta, number 1 kang violator ng batas. Hindi ka ba nahihiya? Oh, pasalamat ka, hindi bastos na klaseng tao si Remulla. Kasi kung tutuusin, pwedeng i-cite ni Remulla yan, no? Diyan sa mga bendalo mo na binabato sa kanya.
Di ba? Literal, mga kapatid. No? Na nagbendalo si Marcoleta noong sundin niya itong kanyang mga campaign donor. Sinuway niya ang batas. Alam na niya ang batas, mga kababayan. Pero mas pinili niya na pakinggan yung kanyang mga campaign donor. Bakit kaya, mga kababayan? Sino ba yung mga taong yan? Oh. Kung hindi naman yan mga higanting tae, no, yung mga campaign donor mo, 'di ba? Bakit sila matatakot na pangalanan sa publiko? Oh. 'Di ba? Tapos, isa pa, mga kapatid, yung kanyang salin. Hindi nagtutugma doon sa kanyang ginastos sa kampanya. Oh. 'Di ba, mga kababayan? Kaya karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung sino-sino yung mga campaign donor mo. Oh, dapat pangalanan mo yan. Pero anong ginawa mo? You bend the law. Literally, Senator Marcoleta. Tuloy. Nababahala na nami-mislead po yung ating mga mamamayan. You say that you abide by the law strictly, but you say publicly that you can bend the law. He can make a clarification or he can make public apology for saying. Mga kapatid, hindi naman sinabi literal ni Remulla na bend the law, no? Sa pagkakatanda ko, mga kababayan, no? Tumango lang siya noong tanungin siya ni Erwin Tulfo, no, about bend the law, mga kapatid. Dahil ang sabi nga ni Erwin Tulfo nung time na yon na mataas yung kanyang emosyon, no? Sometimes you have to bend the law para mapakinggan mo ang taong bayan. Dahil mas mataas ang taong bayan kumpara sa batas. Yun yung sinabi ni Tulfo noon eh. Tapos parang sabi ni tawag nito, ni Tulfo noon, am I right? No? Secretary Remulla. Tapos parang ang sagot ni Remulla noon, yes sir. Parang ganon. No? Sumang-ayon siya or tumango siya. 'Di ba? Pero mga kapatid, no, for kwan lang 'yun, no, sa dala lang 'yun ng pagiging professional, mga kababayan, ni Ombudsman Remulla na noon ay DOJ secretary pa. 'Di ba? Kaysa naman salungatin niya. Natatansya ni Remulla na mataas ang tension nung time na 'yun dahil siyempre, mga kapatid, corruption, no. Malaking corruption ang pinag-uusapan nung time na 'yun diyan sa Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Ngayon kung kukontrahin mo, mas lalong hahaba lang ang usapan, mga kababayan. So para matapos na agad, no, yung tawag nito, yung emosyon, yung mataas na emosyon ni Tulfo, tumango na lang siya. 'Di ba? Pero itong si Remulla, itong si Marcoleta, mga kapatid, no? Gusto lang talaga niyang pahabain, palakihin itong issue na ito para magkaroon sila ng rason, no, para ipasibak si Ombudsman Remulla. Ang bottom line kasi dito, mga kababayan, no, is delikado yung lagay ngayon nitong mga kaalyado nila sa Duterte Group, especially si Sara, mga kababayan. Delikado yung lagay nila Sara ngayon. 'Di ba? Malaki kasi ang chance na mabubuksan ang impeachment ni Sara. Yun po yun, mga kapatid. Kaya ngayon, sinisikap hanapan ng butas ni Marcoleta si Remulla, no, para masibak, mga kababayan. At palitan ng kanilang kandidato na pro Duterte. 'Di ba? Ginagawa nilang tanga, mga kapatid, ang taong bayan, literal, no, na ginagawan tanga nila Remulla, nila Marcoleta, mga kapatid, ano, ang taong bayan. Kunwari pa, no, tawag nito, masunurin sa batas. Pero kung tawag nito, i-check mo, no, kung magdi-deep dive ka dito sa profile ni Marcoleta, siya ang literal, no. Yan sabi ko, siya ang literal na nagbend the law. Tuloy. Saying that. Samantala siya, sunod din kinestyon ni Senator Kita nyo? Kalmado lang, no? Kalmado lang si Remulla dito. Niwala siyang mga negative reaction sa sinasabi ni Marcoleta. 'Di ba? Natatansya na rin kasi ni Remulla, mga kapatid, kung ano, no, yung pinaka-agenda ni Marcoleta. Alam na ni Remulla yan. Na sila dyan sa Duterte Group gusto siyang tanggalin, no, or gusto siyang ipatanggal bilang DOJ secretary, bilang ombudsman, 'di ba?
Dahil delikado nga itong kanilang puon na si Sara Duterte. Kaya kalmado lang si Remulla, mga kababayan. Kung bastos lang siguro itong taong to, nako, baka kinounter niya si Marcoleta, mga kabatid, doon sa kanyang sose. Tuloy. Senator Marcoleta ay ang pag-aanunsyo daw ni Ombudsman Remulla nitong mga nakaraang araw na may palabas na warrant of arrest laban sa ilang tao kabilang ang mga senador. Giit niya, ang ombudsman na raw ba ang nag-i-issue ng warrant ngayon at hindi ang korte? Bakit daw may anunsyo kung kailan ilalabas ang warrant? Ini-impluensyahan daw ba ng ombudsman ang mga korte at sandigan bayan? Sabi pa ni Marcoleta, lahat naman ay gusto. Assessment mo yan. Opinion mo yan, Marcoleta. No? Panlalansi itong ganitong mga statement ni Marcoleta, mga kapatid. Panlalansi ito, no, sa mga sa mga supporters nila diyan sa Duterte Group para magalit, mga kababayan, yung kanilang mga supporters, no, sa gobyerno para magalit kay Ombudsman Remulla. Oh, ginagaslight nila, mga kapatid, yung kanilang mga supporters, no? Ganito yung mga estratehiya nila eh. Igagaslight yung kanilang mga supporters para mas lalo pang dumami ang fake news. Di ba? Siyempre, alam naman natin itong mga DDS, walang mga common sense yan. Oh, kung ano lang yung sinasabi ng kanilang mga politiko dyan na sinusuportahan, yun lang din ang kanilang paniniwalaan. Walang ni isa sa kanila dyan, mga kapatid, na kina-counter-check, no? Kina-counter-check yung mga sinasabi ng kanilang mga politiko. Dito pa nga lang sa Bendalo na to eh. No? Na ginagawang issue ni Marcoleta. Tingnan nyo naman kung ano yung stand ng mga DDS, mga kababayan. Niliteral nila pag-intindi, mga kapatid, yung tinatawag na Bendalo. Kaya ngayon doon si Marcoleta, no, minamaximize niya, mga kababayan, itong kanyang posisyon. No, ginagamit niya ito ngayon para i-gaslight, mga kapatid, yung kanilang mga supporters. 'Di ba? Alam kasi nila kung gaano kababaw mag-isip itong kanilang mga supporters. Tuloy. Gustong may mapanagot sa mga nagawang krimen. Pero nakakabahala daw na tila ba kaya ng ombudsman mahulaan kung kailan maglalabas ng warrant laban sa mga iniimbestigahan ito. May paliwanag dyan si Senator Gatchalian. Pakinggan natin ito. Mr. President, this is a indicative timeline. Meron ho kasing sinusundan ng ombudsman na timeline at base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita po nilang mga krimen na ginawa po ng iba't ibang personalidad. Paano po natin mapapaniwalaan na sa timeline na sinet ng ombudsman, may palalabas na yung warrants of arrest? The most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan. Sabi mo yan, no? Opinion mo yan. Di ba? Alam niyo, kung tutuusin, malaking insulto ito, mga kababayan, sa ating mga korte, itong sinasabi ni Marcoleta. No? Nag-i-insinuate siya, mga kapatid, no? Na ini-impluwensyahan di umano ni Remulla yung mga korte natin. Oh, kaya daw alam ni Remulla kung kailan ilalabas yung mga warrant. Oh, insinuation to, mga kababayan. And do you think, mga kapatid, no? Hindi ito tawag nito. Hindi ito magkakaroon ng negative effect sa ating mga kababayan, itong kanyang sinasabi. Ano na lang sasabihin ng mga Pilipino ngayon? Yung korte pala natin, pag mataas na opisyal, pwede pala silang maimpluwensyahan. Di ba? Masisira ang tiwala ng taong bayan sa ating mga korte kapag ganito, no, ang sinasabi ng isang abogado. Tandaan nyo, mga kababayan, na maliban sa kanyang pagiging senador, no, meron siyang, itong si Marcoleta, meron siyang title na abogado. Abogado siya eh. No? Tapos siya ngayon, mga kababayan, nilalansi, no, ang taong bayan sa pamamagitan ng kanyang mga insinuation na di umano, no, ini-impluwensyahan ng ombudsman yung ating mga RTC. Oh, kaya alam ni Ombudsman Remulla kung kailan ilalabas yung mga warrant. 'Di ba?
Kumbaga, parang sinasabi dito ni Marcoleta, base sa aking opinion, base sa aking assessment mga kapatid, parang sinasabi dito ni Marcoleta na kontrolado ni Remulla ang mga ang mga tawag nito, ang mga korte natin dito ngayon. Kaya anytime, pwede maglabas ng mga impormasyon tulad kung kailan ilalabas yung warrant, itong si Ombudsman Remulla. Mga kapatid, delikado tong ginagawa ni Marcoleta. No? Talagang desperado na tong kanyang galawan. No? Pati yung ating mga regional trial court ngayon, dinadamay niya sa kanyang pamumulitika. Mga kababayan, literal na pamumulitika itong kay Marcoleta, mga kapatid. Nag-i-insinuate siya ng isang bagay na kung saan pwede itong magdulot ng kawalan ng tiwala ng ating mga kababayan sa ating mga korte. Yun po yun, mga kababayan. Tuloy. Just to make that timeline a reality. This is a very dangerous proposition. Mas dangerous yung sinasabi mo. Kasi wala kang pruweba dyan, Marcoleta. No? Wala kang pruweba dyan. Oh. Opinion mo lamang yan. Oh, insinuation mo lang yan. Pero hindi mo kayang patunayan yan. I bet, mga kapatid, hindi kayang patunayan ni Marcoleta yung sinasabi niya. Oh. Nag-i-insinuate lang siya, mga kababayan. Pero wala siyang ebidensya tungkol dyan, mga kapatid. Yun ang delikado. At yun ang mas delikado. Dahil sa sinabi mong yan, pwedeng mawalan ng tiwala ang taong bayan sa ating mga korte. Mga kapatid, tandaan nyo yan. Tuloy. Position. So yan, mga kababayan, talagang itong si Marcoleta, mga kapatid, ewan ko, no? Talagang pinapangatawanan na niya ngayon itong kanyang pagiging Maka-Duterte. Ang nakakakuan lang dito, nakakabahala lang dito, dahil pati yung mga korte natin ngayon, nadadamay, mga kababayan, sa kanyang pamumulitika. Literal na nadadamay, mga kapatid, sa kanyang pamumulitika. Oh. Biruin mo, mag-i-insinuate ka ng ganyang bagay na di umano ini-impluwensyahan ni Ombudsman yung ating mga RTC dito sa Pilipinas, yung ating mga regional trial court. Kaya alam na alam ni Ombudsman kung kailan lalabas yung warrant. Oh. Dapat maglabas ka muna ng ebidensya tungkol dyan, Marcoleta. No? Para klaro yung argumento. Hindi yung magsasalita ka ng ganyan, no? Wala ka namang hawak na ebidensya. Puro lang naman hearsay, puro lang naman maling maling analyzation. 'Di ba? Pero mga kababayan, gaya ng sabi ko sa inyo, simple lang ang bottom line nito. Gusto nilang sibakin si Ombudsman Remulla, no? Para maging safe na si Sara Duterte. 'Yon lang po, mga kapatid. Ang pinaka-purpose ng mga ginagawang ito ni Rodante Marcoleta. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo po ang ating talakayan dito, mga kapatid, sa video ito, huwag kalimutan na i-like ang ating video, mga kapatid, para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-iwan na rin kayo dyan, mga kababayan, ng inyong mga opinion at reaction. Uulitin ko, mga kapatid, bago tayo magtatapos, no? Uulitin ko po sa inyo, yung opinion ko dito ay opinion ko lamang to, mga kababayan. At hindi ko to sinasabi dito para impluwensyahan kayo. Hindi ko to sinasabi dito para paniwalaan nyo. No? Kung agree kayo sa sinasabi ko, then good. Kung hindi naman, mga kapatid, nire-respeto po natin ang bawat opinion nyo. No? Dahil karapatan po natin yan, mga kababayan. Hanggang dito na lang. Adios.